Hello guys, good afternoon at ngayon ay punta naman tayo sa ating bagong palabas na Babawiin Ko Ang Lahat. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! Ang pamagat na ating Babawiin Ko Ang Lahat ay magkapatid. Di ba kahapon guys ay natapos na yung birthday party? So ngayon naman ay doon naman sa school sina Irish at saka itong si Trina. So, sabi nga ng kanyang mga kaklase kay Irish na ang bongga daw ng kanyang birthday party. At nakita nila na merong video. Yung video na nung sinayaw itong si Irish ni Randel. At yun nga, dahil dun sa video na yon ay hindi na daw magkagusto yung ibang nagkagusto kay Randel dahil nga kay Irish na dahil nga sa video na iyon. At ito namang si Trina, nakita niya itong si Irish doon. At sinabi niya na bakit daw dito pala nag-aaral itong si Irish nung babae na nakaaway niya kahapon sa party. So kaya ang ginawa niya at sinabi ng kanyang kaibigan about kay Irish dito na yun nga nangunguna din daw ito sa klase or dance lister ganyan. So lumapit itong si Trina kay Irish. At akala ko ay kakaibiganin niya itong si Irish pero nung sinabi niya dito na yun nga ay magkaklase pala tayo, magka-schoolmate pala tayo, same school lang pala tayo, tapos bigla naman niyang tinapunan ng drinks itong si Irish, kaya ayun, nabasa itong si Irish. And then yung kaibigan naman ni Irish ay nilapitan itong si Trina at yun nga inaway bakit ginawa daw niya iyon. So ito namang si Trina dahil maldita, inaway naman niya yung friend ni Irish. So kaya itong si Irish ay lumapit upang ipagtanggol yung kanyang friend at sinabi dito na tama na. So kaya sinambunutan ni Trina itong si Irish at itinulak ni Irish itong si Trina kaya natumba ito. At merong lumapit na teacher doon at sinabi na pupunta daw sila sa dean's office silang lahat. So tinawagan itong si ng dean's office, sa taga-dean's office itong si Dulce, and then ito namang si Victor ay tinawagan din. So kaya pumunta agad itong sina Dulce. Pero before that ay ito namang si Dulce pala pumunta yung kanyang kaibigan doon sa kanilang bahay. And then nung tinitingnan nila yung picture nga ng ama ni Trina na si Victor, ay merong kumatok doon sa may gate at nagsisigaw. At nagsisigaw siya dahil gusto niyang maningil or gusto niyang kukuha ng renta sa kanilang inupahan na bahay. So sabi niya dito dahil binigyan nga ng cake doon itong babae na landlady nila. Sabi niya hindi ako madala sa cake na ito. Makaka-afford daw siya bumili ng 10 cake kaya tinapon niya doon sa may gate. And then habang nagsisigaw siya dito ay hindi siya pinansin ni Dulce at sinabi niya dito sa kanyang kaibigan na hayaan natin siya dahil aalis din yan. At maya-maya umalis nga itong landlady nila at umalis na nga. Tingnan mo, umalis na siya. So yun na nga at tinawagan itong si Dulce kaya pumunta siya agad doon. Pero before siya pumunta doon, pumunta muna siya sa bar at nakita niya itong si Joel na uminom mag-isa sa bar. Yung bar na yun ay sa kanila. And then sabi nga dito, kaya pala nalulugi yung ating negosyo dahil nga na iniinom daw niya yung mga benta nila. So nakipag-inuman din naman itong kanyang ina sa kanya at sinabi niya dito na natalo nga siya sa casino itong si Dulce. So yun, at nagalit din naman itong kanyang anak at pinagalitan nga ni Joel itong kanyang ina na si Carmina. So sabi niya dito buti pa daw yung isa niyang anak na si Trina dahil mabait daw, hindi daw siya ginaganyan ng kanyang anak na si Trina. Pero habang siya ay nagsasalita ay tinawagan nga siya ng taga-dance office sa school at pinapunta doon sa school. At doon na nakita na sila ni Victor at saka itong si Dulce. Dahil tinanong ni Victor itong si Trina si Irish kung sino yung umaway sa kanya. At sinabi dito na si Trina nga at yung apelyido na yon. So
parang parang nakilala niya yung si Trina na yon. So kaya nung dumating sina dito, Dulce at saka si Trina, nakilala na niya. So sinabi ni dito ni Gary, ni Victor na pwede ba daw sila mag-usap muna ng parent to parent. So kaya nag-usap sila dalawa ni Dulce dito at nagtopic nga kung sabi nga ni Victor dito kay Dulce na matagal na daw silang hinahanap ni Victor at kailan lang daw sila dumating at bakit hindi daw pinakita yung kanilang anak. At sinabi nga ni ang rason naman ni Dulce dito dahil alam daw ni Dulce na galit itong si Victor sa kanya kaya hindi muna niya ipinakita yung anak niya sa kanya. So, ayun, at nasettle na yung kanilang pag-uusap at uuwi na lang daw sila. Kaya lang itong si sinabi naman ni dito paglabas nila Dulce at saka ni Victor sa Dean's office na sabi naman ni Trina dito sa kanyang ina, masususpended ba siya, mami? Anak, hindi. Nasisettle na daw yung kanilang problema kaya alis na lang daw sila dahil okay na daw. At nagalit doon si Trina. So, nung nag-back out itong si Trina at iniwanan sila. Kaya humingi ng paumanhin itong si Dulce sa Dean's office, taga Dean's office at sa kanila din ni Victor. Kaya yun, hinabol niya itong si Trina doon sa may hagdan at nagalit itong si Trina at sinabi na niya yung totoo. Hindi mo pwedeng awayin si Irish. Bakit? Dahil hindi siya ibang basta-bastang tao. Hindi siya iba na tao. Bakit? Dahil siya yung anak ng ama mo. Ha? At ito namang si Victor at saka si Irish ay nag-usap at parang hindi mapakali itong si Victor. So kaya napansin iyon ni Irish. Kaya sabi niya dito na, Dad, nagalit po ba kayo sa akin? Sorry na, Dad. No, hindi. Kailangan ko lang talagang mag-CR. Kaya umalis itong si Victor at pumunta siya doon kina Trina at Dulce. At yun ang naabutan niya dito na, anak, at niyakap niya agad itong si Trina. So, itong si Trina naman ay naiyak dahil nga nalaman niya na ama pala niya itong si Victor. At nagtanong itong si Trina kung alam ba daw ni Irish na meron siyang ibang anak. Sabi niya, malalaman din nila at sasabihin daw niya. Kaya nag-back out na naman itong si Trina, umalis siya, pero hinabol siya dito ni Victor at yun nga, naging okay na naman sila. Tapos ito namang si Irish ay hinanap niya itong kanyang ama na si Victor. So pumunta siya sa CR at nagabang doon sa may hagdan. At nung lumabas yung isang teacher doon sa may CR, sinabi niya dito, wala na namang tao doon. Hinahanap niya kasi daw yung kanyang ama. So kaya hinanap na naman ni Irish kung nasaan yung kanyang ama. At yun nga, nahanap na niya at kausap niya itong si Trina. Kaya sabi niya, Dad, may problema po ba? Siya, wala, nagpapasalamat lang ako sa kanila. Kaya yun ang rason niya. At umalis na sila and then umuwi na. So parang syempre, hindi pa siya makapag-isip ng mabuti dahil nga parang galak na galak pa siya na nakita niya yung kanyang anak. So, yun, dumating na sila at parang nalilito pa nga itong si Victor. Kaya umupo na lang siya at hindi siya tinanong siya ng kanyang asawa kung meron ba siyang gustong sabihin sa kanya. At ngayon ay parang magtatago ka na ba ng sikreto? Sabi naman ni Christine dito. At hindi nga nakapagsalita itong si Victor. So abangan natin bukas guys dahil itong si Victor ay pupunta na doon sa bahay ni Dulce at makikita na niya yung kanyang dalawang anak at magyakapan sila. So yun lang guys sa ating episode for today at sana bukas abangan natin ang susunod na kabanata. That's all. Thank you.